Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng patuloy na opensiba ng Russia sa rehiyon ng Sumy, isang matinding dagok ang sumalubong sa mga plano ni Vladimir Putin noong 2 ng Hulyo nang tamaan ng isang presisyon HIMARS strike ang Field Command Post ng Russia sa Kursk region. Sa nasabing pag-atake, kumpirmado ang pagkamatay ni Mikhail Gudkov, ang Deputy Commander-in-Chief ng Russian Navy. Nakakapromote lamang ni Putin mahigit 3 buwan pa lamang ang nakalilipas noong 28 ng Marso. Ayon sa opisyal na anunsyo ng Russian Defense Ministry, si Gudkov ay binigyang parangal bilang isang bayani ng Estado. Tinukoy siya bilang isa sa mga pinakamahalagang opisyal sa kasalukuyang military structure ng Russia, lalong-lalo na sa mga operasyon sa Ukraine. Bago pa man siya ma-appoint bilang Deputy Commander, si Gudkov ay kilala bilang dating pinuno ng 155th Naval Infantry Brigade ng Pacific Fleet, isang kilalang combat unit na kabilang sa mga naunang puwersa na tumulak patungong Kyiv noong simula ng pananakop. Siya ang namuno sa mga unang opensiba sa kabisera ng Ukraine at naging pangunahing utak ng mga galaw ng marine units ng Russia simula pa noong taong 2022. Ang pagkamatay ni Gudkov ay hindi simpleng insidente ng collateral damage. Ayon sa mga impormasyong inilabas ng The Guardian at mga detalye mula sa MiG-41 Telegram channel, matagal nang sinusubaybayan ng Ukraine si Gudkov bilang isang high-value target. Sa mga ulat, lumilitaw na may malalim na intelligence gathering na isinagawa bago ang strike, na posibleng kinabibilangan ng human infiltrasyon sa mismong unit ni Gudkov o di kaya'y intercepted communications mula sa mga Russian Marine na nagkataong tumawag sa kanilang mga pamilya sa Vladivostok habang naghahanda para sa pagdiriwang ng City Day. Ang naturang timing ay tila sinamantala ng Ukraine upang maglunsad ng isang surgical strike na tumama sa mismong pusod ng Russian command structure. Ang desisyong ito ng Ukraine na huwag agad aminin ang kanilang pananagutan sa pag-atake ay alinsunod sa kanilang patakaran na huwag maglabas ng official confirmations sa mga operasyon na isinagawa sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon sa BBC, ito ay bahagi ng strategic ambiguity ng Ukraine upang hindi mabatid ng Kremlin kung gaano kalalim ang intelligence capabilities ng Kyiv. Ngunit sa kabila ng pananahimik, malinaw ang mensahe, walang ligtas kahit ang mga pinakamataas na opisyal ng militar ng Rusya. Ang epekto ng pagkawala ni Gudkov ay hindi lamang simboliko. Bilang tagapamuno ng mga unit ng Marines sa mga rehiyong kritikal tulad ng Kursk at Sumy, may malawak siyang hawak na kapangyarihan sa operational planning at execution ng mga kampanya ni Putin. Sa kasalukuyang tinutukan ng Rusya na buffer zone sa Sumy, kung saan tinatayang 50,000 tropa ang naipon, si Gudkov sana ang magiging susi sa pag-organisa at pagtutok ng mga marine assaults sa mga depensibong linya ng Ukraine. Gayun din, hindi maikakaila ang papel ni Gudkov sa tinatawag na hybrid leadership structure ng Russia. Hindi lamang siya figurehead, kundi isang aktwal na combat leader na, ayon pa sa governor ng Primorsky Krai na si Oleg Kozhemyako, ay patuloy na bumibisita sa mga posisyon ng ating mga Marines. Ang kanyang presensya sa frontlines ay sinyales ng kanyang hands-on style of command, isang bagay na bihira sa mga mataas na opisyal ng Russia sa kasalukuyan. Sa panig ng Ukraine, hindi siya bayani, kundi isang simbolo ng karahasan.
Ayon sa mga pahayag na lumabas sa Ukrainian media, si Gudkov ay isa sa mga responsable sa mga war crimes na isinagawa ng 155th Naval Brigade. Sa ulat ng Forbes noong Oktubre 2024, kinilala si Gudkov bilang pinuno ng mga operasyong nauwi sa eksekusyon ng mga bihag ng digmaan at pagputol ng ulo ng mga sundalong Ukrainian. Kaya naman sa mata ng Kyiv, ang pagkamatay niya ay higit pa sa tagumpay sa labanan. Isa itong makatarungang hustisya para sa mga biktima ng kanyang pamumuno. Sa kabuuan, ang pagkakapaslang kay Gudkov sa pamamagitan ng HIMARS ay nagpapakita ng kafayahan ng Ukraine na magsagawa ng precision operations laban sa mga pinakasensitibong bahagi ng command structure ng Russia. Hindi lamang ito nagbunga ng pagkawala ng isang mahalagang leader. Ito rin ay nagdulot ng immediate vacuum sa marine operations sa critical zones. Samantalang abala si Putin sa kanyang plano na protektahan ang mga border regions ng Russia sa pamamagitan ng paglikha ng buffer zones, biglang gumuho ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang haligi ng opensiba. Copy ends here. Hindi matatawaran ang epekto ng HIMARS sa nagbabagong mukha ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay hindi lamang isang sandata. Ito ay naging simbolo ng modernong gerilyang pakikidigma ng Ukraine. At sa kaso ng pagkamatay ni Mikhail Gudkov, ito ang naging instrumento ng isang surgical strike na nagresulta sa pagkabuwal ng isa sa pinakamataas na opisyal ng Russian Navy. Sa panlabas, ito'y isang matagumpay na missile launch. Ngunit sa ilalim nito, ito ay bahagi ng isang mas malawak at mas mapanlikhang estratehiya, ang decapitation strategy ng Ukraine. Ang HIMARS ay pinapatakbo lamang ng 3 sundalo, isang driver, isang gunner, at isang section chief. Sa kabila ng minimal na crew, ang epekto nito sa labanan ay napakalaki. Kayang maglunsad ng 6 na rockets sa isang deployment, kabilang na ang GMLRS na may abot na 43 milya at ang mas matinding TACMS, tactical missile, na kayang tumama hanggang sa 186 na milya. Hindi ito basta-basta nauhuli. Kayang magmaneho ng higit 50 milya kada oras at agad na umatras matapos ang pagpapaputok bago pa man makaresponde ang artillery ng kalaban. Ukod dito, may armor ang HIMARS na kaya nitong maprotektahan ang sarili laban sa shrapnel at small arms fire. Bagamat hindi ito kayang tumagal sa direct artillery hit, kung saan ang mobile advantage nito ang nagsisilbing tunay na depensa. Ayon kay Andriy, isang analyst ng Ukrainian Special Forces, kapag pinakawalan na namin ang HIMARS, wala na kaming ibang kailangang gawin kundi umatras at maghintay ng resulta. Pero sa likod ng bawat strike ay linggo ng intel collection. Hindi ito random. At ito nga ang tila kaso kay Gudkov, isang tagumpay na bunga ng maingat na pagsusuri, tahimik na pagmamanman at matalinong timing. Ngunit hindi si Gudkov ang una at tiyak na hindi siya ang huli. Sa mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang pagkakapaslang sa mga high-ranking officials ng Russia. Karamihan ay hindi agad inamin ng Ukraine, subalit malinaw ang pattern. Noong Disyembre 2024, si Lieutenant General Igor Kirillov, hepe ng Chemical, Biological at Radiological Weapons Unit ng Russia, ay namatay sa isang pambobomba sa labas ng kanyang apartment. Ilang buwan ang lumipas bago inamin ng Ukrainian Secret Service, SBU, na silang nasa likod ng operasyong iyon. Noong Abril ngayong taon,
Sumabog naman ang sasakyan ni Yaroslav Moskalik, Deputy Head ng Main Operational Directorate ng General Staff ng Russian Armed Forces sa labas ng Moscow. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa Ukraine, sinabi mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky na pinupuri niya ang mga tagumpay ng kanilang foreign intelligence units sa paglulunsad ng mga operasyon na naghahatid ng hustisya. Ang pinakahuling halimbawa bago kay Gudkov ay ang pagkamatay ni Manolis Pilavov, dating alkalde ng Luhansk. Ayon sa mga ulat, si Pilavov ay napatay rin sa hindi paganap na nailalathalang operasyong militar. Ngunit sa panig ng Ukraine, malinaw ang dahilan. Si Pilavov ay tinuring na isang traidor sa bayan, isang opisyal ng isang lungsod na kumalas sa estado at pumanig kay Putin mula pa noong 2014. Ang mga pagpatay na ito ay bumubuo ng malinaw na pattern. Sistematikong pinupuntirya ng Ukraine ang mga susi ng estratehiya at komunikasyon ng Kremlin. Ito ay decapitasyong strategy, ayon sa isang ulat ng Kyiv Independent. Putulin ang ulo ng ahas at mahihirapan ng gumalaw ang katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbawas ng manpower. Ang pagkasawi ng mga general, commander at mga lider ng administratibo ay lumilikha ng domino effect sa moral, logistical planning at chain of command ng Russia. Kung wala ang utak ng operasyon, nalilito ang mga unit sa field. Kung wala ang dating koneksyon sa Moscow, bumabagal ang koordinasyon. At higit sa lahat, kung wala ang dating utak ng karahasan tulad ni Gudkov, mas nagiging mahina ang loob ng mga ordinaryong sundalo. Dati-rati, ayon sa isang ulat ng Business Insider, mabilis ang aksyon ng 155th Naval Brigade. Ngunit matapos mapatay ang dati nilang pinuno, unti-unti silang nawala sa balita. Ang strike kay Gudkov ay maaaring nagsilbing final blow sa kanilang moral. Ngunit may isa pang dimensyon ang bawat tagumpay ng HIMARS. Ang bawat misil na tumatama ay paalala sa Estados Unidos kung gaano kahalaga ang kanilang military aid sa Kyiv. Sa bitna ng mga balitang ipinagpaliban ng Pentagon ang shipment ng Patriot Air Defense Systems, ang epektibong paggamit ng HIMARS ay parang sigaw mula sa battlefield. Huwag ninyo kaming pabayaan ngayon. Gamit ang inyong precision weapon, pahayag ng isang opisyal ng Ukrainian MOD sa hindi opisyal na panayam, naipakita namin na kahit kulang kami sa bilang, kaya naming umigpaw sa ulo ng kalaban. Sa kabuuan, ang pagkamatay ni Gudkov ay hindi lamang tagumpay sa papel. Isa itong konkretong halimbawa ng ebolusyon ng pakikidigma, kung saan mas epektibo ang pinagsamang intelihensya, teknolohiya at diskarte kaysa sa lakas ng bilang. Sa patuloy na pagpapalakas ng Ukraine ng kanilang decapitation strategy, isa lamang ang malinaw. Walang sinuman sa panig ng Russia, gaano man kataas ang ranggo, ang ligtas mula sa mata ng HIMARS. Copy ends here. Habang binabalot ng tensyon ang buong rehiyon ng Sumy, sa gitna ng patuloy na opensibang militar ng Russia, naging malinaw na hindi lamang ito simpleng usapin ng teritoryo. Ang HIMARS strike na tumama kay Deputy Navy Commander Mikhail Gudkov ay tila sadyang ipinalano, hindi lamang batay sa lokasyon, kundi sa mas malawak na politikal at militar na konteksto. Ang oras ng atake ay hindi sinadya lang. Ito ay eksaktong tumama sa pusod ng dalawang magkaibang salaysay. Ang nabigong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia at ang determinasyon ni Putin na makabawi sa teritoryong nawalan siya noong nakaraang taon. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos,
Isang tawag ang isinagawa kamakailan sa pagitan ni dating Pangulong Donald Trump at Vladimir Putin para subukang buhayin ang posibilidad ng isang ceasefire agreement. Ngunit ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Kremlin na si Yuri Ushakov, hindi maaring tumigil ang Rusya hanggat hindi nasosolusyonan ang mga pinagmulan ng digmaan. Sa isang bandang pakahulugan, ito'y tila pag-uulit ng matagal ng posisyon ng Rusya, na ang tanging paraan upang matapos ang labanan ay ang pagkakamit ng kabuuang kontrol sa Ukraine. Mula sa pananaw ni Robert Person ng Council on Foreign Relations, ang root causes na tinutukoy ng Kremlin ay isa lamang usok pananggalang. Ang tunay na layunin ni Putin, aniya sa panayam ng Kyiv Independent, ay gawing vassal state ang Ukraine, isang bansang walang sariling pasya at kontrolado ng Kremlin tulad ng mga panahong nasa ilalim pa sila ng Soviet Union. Sa ganitong konteksto, ang anumang pagtatangka na resolbahin ang digmaan sa pamamagitan ng negosasyon ay nauuwi lamang sa matibay na pader ng walang pondisyong pagsuko, isang bagay na hindi kailanman tatanggapin ng Kiev. Hindi kami yuyuko, ani ng isang tagapagsalita ng Ukrainian Military Command. Kung nais nilang burahin ang aming pagkabansa, ipapaalala naming narito pa rin kami at kaya naming magpaalala sa paraang masasaktan sila. Ito nga ang sinundan ng pag-atake kay Gudkov, isang mensaheng hindi idinaan sa salita kundi sa sunod-sunod na pagputok ng precision-guided missiles. Ngunit hindi ito basta-bastang ganting kilos. Ito rin ay kasabay ng patuloy na opensiba ng Russia sa Sumy Oblast, kung saan ayon sa mga ulat ng Al Jazeera at PBS ay nakapasok ang Russian forces ng 4 na milya sa hilagang bahagi ng rehiyon at sinasabing nakontrol na nila ang mga baryo ng Razin at Milov. Tila may nakitang pagkakataon ng Ukraine sa maingat na koordinasyon ng timing. Habang abala si Putin sa pagpapasiklab ng puwersa sa Sumy, inalis ng Ukraine ang isa sa pinakamaaasahang utak ng marine operations ng Russia, si Gudkov, na siyang namumuno sa mga unit na nakatalaga sa Sumy at Kursk, ay hindi lamang tagaplano kundi aktwal na tagapagpatupad ng mga opensiba. Ang pagkawala niya ay mistulang pagkambunot ng tinik sa pagkakabuo ng buong estratehiya ng Russia sa Northern Front. Napilayan sila, ani ng isang analyst mula sa Ukrainian Defense College. Maaaring makakuha sila ng ilang kilometro ng lupa, pero ang organisasyon sa likod ng kanilang galaw ay gumuho. Ang commander na nagdadala ng disiplina at direksyon ay wala na. Mahalagang banggitin na ito rin ay hindi lamang operasyon para humina ang Sumy offensive. Ito rin ay maaaring tinawag na retaliation operasyon. Noong Hulyo 3, isang araw matapos ang strike kay Gudkov, naiulat na sinalakay ng Russia ang lungsod ng Odessa gamit ang mga missiles na ikinasawi ng 2 sibilyan at ikinasugat ng 6 na iba pa. Sa parehong linggo, binomba rin ng Russian forces ang isang Army Recruitment Center sa Poltava na nagresulta sa 2 patay at halos 50 sugatan. Sa ganitong balangkas, ang HIMARS strike ay nagmistulang konkretong mensahe. Kung dudurugin ninyo ang aming mga sibilyan, dudurugin din namin ang inyong mga general. Sa mga mata ng Ukraine, ang tinamaan nilang target ay hindi lang isang uniformed officer. Si Gudkov ay tagapag-utos ng mga opensibang kinabibilangan ng pagkamit ng 155th Naval Brigade sa mga labanan sa Pavlivka, Vuhledar at Avdiivka. Lahat ay mga lugar na nagtala ng malalaking casualties. Ayon sa Business Insider, 8 beses nang muling binuo ang nasabing brigade mula nang magsimula ang digmaan dahil sa lawak ng nawala nitong tauhan. Si Gudkov, na binigyang titulong Hero of Russia noong 2023, ay siyang naging utak ng mga counterattacks sa Kursk at Sumy. Ngunit sa mata ng Kyiv, hindi ito karangalan. Ayon sa isang ulat ni David Axe sa Forbes,
iniuugnay si Gudkov sa serye ng mga war crimes, kabilang na ang summary execution ng mga bihag ng gyera at ang pagputol ng ulo ng mga sundalong Ukrainian. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang pagkakamit ng taktikal na bentahe. Ito ay hustisyang moral at simbolikong panalo. Ngayong wala na si Gudkov, mas mabigat ang hamon kay Putin. Wala siyang kapalit na handa at eksperto para agad lumuklok sa parehong posisyon. At habang abala siya sa pag-aayos ng mga kahinaan sa command structure ng Navy at Marines, mas lumuluwad ang pagkakataon ng Ukraine na makapagsagawa ng taragdagang operasyon upang mapigilan ang pag-abante ng mga tropa ng Russia. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang aspeto na hindi maikakaila, ang moral boost sa panig ng Ukraine. Matapos ang pagkabigo sa peace talks, ang tuloy-tuloy na missile attacks mula sa Russia at ang pagkaantala ng military aid mula sa Amerika, ang pagkakapatay kay Gudkov ay nagsilbing panandaliang tagumpay. Isang paalala sa kanilang mga sarili na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kaya nilang saktan ang kalaban sa pinakasensitibong bahagi nito.